The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Medyo recovering na po yung tuhod ko na mention ko kahapon, medyo nagka-injury tayo. Although bawal pa po akong maglakad for the next 2 days pa para lang makita talaga. Alam mo yung feeling na parang hindi ako productive kapag nakapahinga lang. Ewan ko, kasalanan ko siguro to, no? Yung parang, sino po sa inyo rito, feeling nyo minsan yung waiting time is wasted time. Pag masyado kang aktibo, hindi naman sa sports, yung marami lang akong inisip sa utak, maraming pastoral duty. Minsan, parang pag wala tayo na-accomplish, kapag namamahinga, parang feeling natin, hindi ako productive. Sa sobrang fast-paced na rin siguro ng mundong ginagalawa natin, parang yung loading time is wasted time. Naalala yung mga loading, parang ayaw maghintay. Kaya minsan kahit nasa CR, nag-check pa ng email. Ano ba yan? Sabi sa Isaiah 40, versikulo 31, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng gaya ng isang agila. Tumakbo man sila, ay hindi mapapagod. Lumakad man sila, ay hindi manghihina. Ang ganda po ng pangako ng Diyos, Kung sa mundo po na to, parang pag naghihintay ka, ang haba ng pila, parang feeling mo wasted time. Ang paghihintay po sa Diyos ay hindi raw po wasted time. Hindi lang tayo bibigyan ng lakas, kundi i-renew pa niya ito. Iba naman po yung paghihintay sa Diyos na, alam niyo yon, yung parang didiskarte ka. Nagdasal ka, pero the following moment, didiskarte ka na agad, hindi ka naghintay. Para daw po tayong agila na nagsosoar sa taas po, sa kalangitan. Okay, walang kapantay sa taas at lakas. Isipin niyo yung eagle. Pagka mayroong malakas na hangin, lilipat siya sa ibabaw nun, okay? At sasabayan lang niya. Hindi niya ginagamit yung buong lakas niya. Nagsosoar lang siya. Kumbaga, sinasabayan lang niya yung hangin, okay? At ganoon din po tayo. Yung timing ni Lord, sinasabayan natin. Yung wisdom ni Lord, sinasabayan natin. Hindi yung kada opportunity, sunggab agad. Diyan tayo nadadali ni Satanas minsan O ito, patusin mo na to. Last na to. 2 days na lang, invest ka na. Ang laki ng return. Ikaw naman, kana ka agad, invest ka agad, scammer pala. Alam mo yun, hindi tayo nagdasal, hindi tayo naghintay. Alam mo, struggle din po natin naman lahat yan. Kasi minsan, feeling natin, pag pinalampas ko to, baka masayang. Pero po, pag tayo nagdadasal, pag tayo nananalig sa timing ng Diyos, binibigyan niya tayo unang-una ng patience. Patience to trust in Him more than trusting dun sa opportunity. Pangalawa pong binibigay niya sa atin ay yung trust na, Lord, alam ko ikaw pinakamakapangyarihan, kaya yung timing mo is perfect for me. At alam mo na mahal ka ng Diyos, hindi ka basta-basta isusubo sa mali. So kung napapagod ka ngayon, huwag mo isipin na ikaw lang yung lalaban. Mag-lean po tayo, umasa po, sumandal po tayo sa Diyos, umasa tayo sa Kanya, and let Him renew our strength. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong kayanin lahat. Let God lift you up, and then God will do the rest. Sabi rin po sa isang verse, seek first His kingdom and His righteousness. Lahat ng mga bagay na to will be added unto you. Huwag nating pangunahan ng Diyos. Yung diskarte natin minsan, yan na nagdadala ng kapalpakan sa atin. Again, Isaiah 40, versikulo 31, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas, lilipad sila na gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Lord, maraming po salamat dahil ang paghihintay sa iyo ay hindi sayang na oras. Kapag kami naghihintay, natututo kami na hindi umasa sa sarili naming kakayanan, talino, koneksyon, pera, kalakasan o accomplishment. Kami, Lord, ay naghihintay sa iyo dahil alam namin yung ending sa iyo laging maganda. Ikaw na nakakaalam ng beginning at ending, ikaw may control ng simula at ang huli, you are the Alpha and the Omega, sa iyo na lang kami magtatrust. And we're gonna wait for your timing and we will soar and we will not grow weary. Salamat, Panginoon, sa timing mo. Dinadalangin namin yung mga kababayan namin na naiipit, Lord, sa Lebanon, naiipit din sa Israel. Alam ko, Lord, na may timing ka, maiuwi sila at magampanan, Lord, nila ang kanilang tungkulin sa kanilang pamilya na nandito na nahihirapan din sa damdamin. I-bless niyo po sila ng matiwasay na pag-uwi sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.